gratis ng mga challengers sa natitirang duos at sa huli ay pagbobotohan nga nila ang isang final duo na mapapasama sa Big Four ng collab edition na ito. Kung sinong duo ang pipiliin nila, yan ang ating pakaabangan. Hello Philippines and hello world! Matapos sa mga matchup games, todo na ang pagsubok na gagawin ng duo challengers sa Final 5 duos dahil sasalang na mga ito sa isang matinding tapatan. Paano kaya ito haharapin ng mga housemates at paano ito mas mapapalabas pa ang pagpapakatotoo nila? Ang mainit na kaganapan. Narito, panoorin natin. Ipinatawag ni Kuya ang duo challengers para sa isang mahalagang anunsyo. Ngayong araw ay mas makikilatis ninyo sila sa isang big tapatan. Upang makatulong sa magaganap na big tapatan, isa-isang kakausapin ni Kuya ang final duos upang subukin kung hanggang saan ang kagustuhan nilang mapabilang sa final Big Four spot. At ang buong pag-uusap na ito ay mapapanood ng duo challengers. Matapos makausap ni Kuya ang duo challengers ay naghanda na sila sa HQ habang ipinatawag naman ni Kuya ang unang duo na kanyang kakausapin. May nais akong itanong sa inyo tungkol ito sa mga ex-housemates. Sa inyong opinion, sino sa kanila ang karapat-dapat bumalik? Atik lang at Shuvi po. Bakit? Kay Atik lang, no doubt na talaga kuya, simula day one, never namin hindi kinailangan si Atik lang. And even Shuvi kuya, napakagaling niya sa taas. Ay, ako. Sa palagay ninyo, deserving silang maging Big Four? Yes kuya. Kung puso lang naman yung basihan kuya, no doubt dyan si Atik lang sa si Shuvi. They really treated us like family, and for me, yung family, to them, it's just not a word. They gave meaning to it, kuya. Ngayon, meron akong huling tanong. Bagay na gusto kong pag-isipan ninyo ng mabuti sa labas ng confession room. Handa nyo bang isakripisyo ang inyong pwesto para makabalik sina Shuvi at Clarice? Paglabas ng confession room ay pinagnilayan ni Brent at Mika ang katanungan sa kanila ni Kuya. Samantala sa HQ, patuloy silang inoobserbahan ng duo challengers. Para sa akin, hindi naman sa mas deserve nila yung spot. Diba yung kinonsider ko talaga nung na-evict sila, gusto ko talagang ibigay yung spot ko kay Atik lang. Sa isip ko nun, si Shuvi, paano ko, parang siyempre, maiiwan siya eh. Kung bibigay mo kay Atik lang, ibibigay ko kay Shuvi. So hindi mo kailangan isipin kung paano si Shuvi kasi ibibigay ko din siya kay Shuvi. If yun yung decision mo. Willing talaga sila ito. Audience impact, 100%. Grabe yun, sakit sa heart. Tapos, gigisahin namin sila parang. After hearing that, yeah. Nakikita ko talaga mas deserving sina Atik lang sa spot na to. Ang laki ng pinasan niya na responsibility na hindi niya sinare sa akin, talagang inako niya lahat. Birthday ko ba? Tsaka yung bahay na to hindi magiging ganito ka-healthy. Kahit yung relationship nating lahat, to be honest, hindi magiging ganito ka-healthy kundi dahil kay Atik lang. Pag question nyo sila, ginisahan nyo, they're not gonna take it personally, feeling ko. Kasi kayo yung parang, alam rin nila na kayo yung pinakamahihirapan. Ano ko lang dito, maging magkaroon tayo ng final duo. Tapos makaabot tayo sa ganitong sitwasyon na sobrang haba na. Dami na natin pinagdaanan sa bahay, okay na. Pero pinaghirapan din natin. Pero it's just a title, bro. It's nice being duos with you. It's nice being duos with you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sunod na ipinatawag ni Kuya sina Dustin at Bianca. May itatanong ako sa inyo tungkol ito sa mga ex-housemates. Sa palagay ninyo, sinong duo mula sa kanila ang karapat-dapat bumalik? For me, it would be kung sino yung last two na umalis ng bahay, which is si Atik lang and Shuvi.
ang layo na rin kasi talaga ng nilakbay nila. Everyone will choose you. Kung paano lang sila as a duo, yung chemistry nila, yung bond nila, I think they make a really good pair. Handa ba kayong magsakripisyo para makabalik sila? Pag-usapan ninyo, Dustin at Bianca. Agad na pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa tanong ni Kuya. Are you ready to sacrifice? Yung totoo. Ready ako i-sacrifice lahat. Huwag lang yung slot natin. Exactly. So that's... Huwag lang yung slot. Kahit ano pa yan. Like, dito ako mag-isa, kumain ako ng kung ano-ano, kung ganong sacrifice, sige. Pero yung tayo yung aalis, tapos sila yung papalit sa slot natin. Parang, actually, hindi ko na kailangan pag-isipan pala. Kasi, first of all, sayang yung pagboto sa atin ng tao ng paulit-ulit para dito. Feeling ko kaya ko. Pero hindi ko yun gagawin. What? This is all we have. Papakawalan ko muna ito. I don't think it's right. I don't think it's fair. Layo-layo yung narating natin. Ngayon pa. Sige, kung ma-evict tayo, matatanggap ko pa yun. Pero kung aalis na ako, sasayangin ko lang yung 4 na beses na siniba ko ng tao. Hindi ko gagawin yun. Parehong nakakabilib din eh. Kahit sila Brett and Mika to sacrifice their spot naman. Parang naging selfless naman sila. Gets ko pareho eh. Magkakaiba lang talaga din yung drive na wala naman tamang sagot. Ako talaga ko yung sasacrifice nila sarili nila. Gusto ko lang yung mga mag-sustain. Sunod ng kinausap ni Kuya ang iba pang duos para sa kanyang mabigat na tanong at para tulungan ng duo challengers sa gagawin nilang big tapatan. Naniniwala ba kayo na may karapat-dapat ba na makabalik sa kanila? Sinong duo ex-housemate ang karapat-dapat bumalik? Kuya, sa palagay po namin, wala pong ex-housemates ang karapat-dapat po bumalik dito sa bahay niyo. It's not really about them lacking the qualities to be a part of the Big Four or the Final Five. There's a perfect timing and there's a perfect reason for everything that happens in our lives. Kung hindi po sila pinala na magstay po dito sa bahay nyo, na may something greater po waiting for them outside. Pero ikaw, bumalik din. Kung may karapat-dapat po na bumalik na ex-housemates dito sa bahay ni Kuya, ang sagot po namin ay wala. May rason kung bakit sila nawala. At ang rason ay yung 3 points. Hindi, medyo contradicting lang kasi yung mga sinasabi niya before na I'd rather leave, parang hindi niya kaya ng guilt. Sana siya na lang daw yung lumabas. Deserve namin yung spot na to. Paglalaban namin yun, Kuya, at hindi namin yun ipapamigay. Magtanong lang si Shubi kay ACPP. Ano sa'yo? Yes or no? Yes or no? Opo, Kuya. Si Shuvi at Ate Klang po. Me and Esther both think that they're very deserving po to come back. They have made such an impact po talaga in this house. Yung light ni Ate Shuvi po and yung energy po ni Ate Klang. And really just Ate Klang being our mom and having to cook for us din po, having to share her love with us po, it's a big thing. And Ate Shuvi po spreading her light, her competitiveness, and her energy po. They were a big loss po in this house. They really felt like family. Just them overall po. They have a big and amazing hearts po. Alam ko din po na may pinaglalaban din pong pangarap po si Shuvi po at si Ate Klang po, Kuya. Kaya ayun po, nung eviction po, Kuya, nagulat po talaga ako. Pero kung ako yung tatanungin po, Kuya, deserve po nila na manatili po sa bahay niyo po, Kuya. Handa ba kayong isakripisyo ang pwesto ninyo para makabalik sina Shuvi at Clarice? I really did see them din talaga for Big Four. But yung total top of mind ko talaga is I'm not gonna give my spot up
because it was already given to me. Nice. I already came back in, and I'm not gonna give it up for someone else. I want to fight it talaga. I want to fight it the fair way din. I want to keep going. Pag-usap ba kayo tungkol sa ipinagawa ko sa inyo kanina? Yes po, kuya. Kung ano man ang inyong napagkasunduan, sasabihin nyo ito sa harapan ng mga duo challengers. Okay po, kuya. Okay, kuya. Okay po. Oh no. It's not the point of this. Kung ano man ang sagot ng final duo sa katanungan ni Kuya, magagamit ito ng duo challengers sa magaganap na tapatan kung saan isa-isang haharap ang final duo sa duo challengers para sa isang diskusyon o debate para patunayan ang kanilang pagiging karapat-dapat sa Big Four spot. Ang lahat naman ng ito ay upang sukatin ang paninindigan at pagiging totoo ng duo housemates upang matulungan sila at ang taong bayan sa pagpili ng karapat-dapat mapabilang sa Big Four. Unang sumalang sa Big Tapatan ang Chares. I never thought I would see them like that. Siyempre po, there have been times na we were expecting it. Parang it's the PBB journey, ganito, ganyan. But once you're actually there and you see their faces and you feel the energy that they give you po, kuya. Siyempre, kuya, mabigat po sa damdamin po, kuya, na nakita ko po silang ganun po sila. Ang tinanong sa amin po ni kuya was, if we think may housemate ba na deserving bumalik? At ang sabi namin is yes. Deserve talaga nila yung spot dito sa loob ng bahay. At yung duo na napag-usapan namin, Si Ate Clang at si Shuvi. ang Shukla. Yes. First of all, we believe na yung pagtanggal nila is sobrang unexpected for us. Hindi ko siya tanggap talaga, actually. Sobrang laking parte nila sa bahay na to. Yung follow-up question ni Kuya is kung willing ba kami na i-sacrifice, of course, yung position namin, yung spot namin for them. But, ako, as much as I know na deserve talaga nila yung spot, hindi namin ibibigay yung spot. Hindi namin ibibigay yung spot. Yes, because first and foremost, hindi ako nanatili sa bahay na to ng 100 days para ibigay lang sa iba. You guys know I'm a wild card. At bumalik ako dito for a reason. Binalik ako ng taong bayan para lumaban. Charlie, I have a question. You think you deserve this spot, right? But remember the night before the wild card, I messaged you saying, I think it's you who's going in, so congratulations, love. What did you reply to me? You said, thanks, ate, but I feel like you deserve it more. Do you really mean that? Do you mean that? I did mean it. Kasi alam ko, mas marami kang mapapakita kasi kulang yung time mo nung first weeks. I know that you're my ate. And you really deserve that spot because I saw that you also really wanted it. It's just so happened to be na ako yung napili ng taong bayan. You say, mature ka for your age. Pero ginagamit mo yung bunso card. So, ano ba talaga? Kung ginagamit ko yung bunso ko. Ikaw nagsabi nun. Yeah, coming from your mouth. From the past, girl. Kahit kaduho mo. Kailan ba? Ano bang date dyan na sinabi ko yan? Ba, ikaw nagsabi sa kanya. From the past? Charlie ka namin kausap is niya si Charlie kausap. Go. I came in this house not expecting na ako yung magiging bunso. I was put in this house not because of my age but because of who I am. I came into this house at alam ko sa sarili ko na hindi ako naging pabigat in any way. I didn't ask you guys to baby me or anything. As I said, I was proud to call each and every one of you guys my kuyas and ates. And if you think that I'm using the bunso card just like that, then you guys have got it wrong. Okay, Charlie, do you feel like you have grown in this house nung nag-mature ka? Yes, I have. I really do. Okay, yung pagbalik mo dito sa bahay nung nag-wildcard ka, sumasagot ka pa rin kay Kuya. Sinabihan mo siya na naiinis ka sa kanya. Where's the growth? Is that Bumalik ka maturity? na. Yes, Parang immaturity yun eh. You're good at explaining. You're good with words. Pero sometimes di ka aware. Yeah. Yan ang all talk. Yeah. Walang galaw. Yes. Anything that is said inside the confession room is not supposed to go out. You already disrespected Kuya's rules, sumagot ka pa. Was that right? Was Brent is enough reason para sumagot ka kay Kuya? Alam ko talaga mali ko nun
nung sinabi ko talaga yung words na yun na that was supposed to not come out of the So where's the growth? Yeah, where's Kasi the that's growth? so recent. We go back to that. Yeah. Feeling ko mas deserving ang Shukla. Yeah. Kasi nag-improve nung pinarusahan si Shuvi, di ba? Kesa sa amin, no Go Asir. Okay. I think growth naman, guys, hindi naman agad-agad yan eh. Hindi mo naman yan masasabi na you're a changed person sa isang tulog lang, sa dalawang tulog lang, sa tatlo kayo. Nakalabas siya. Ay, nagtulog din sa kanya. Teka, how long have you guys been in here for? Charlie, nakalabas ka pa. That's more than overnight. What you have a privilege more than what they have. You were in the outside world. I understand that I had a privilege inside 1 month, outside a month, and inside again for a month. But it's hard to adjust, and everyone knows that. Coming in, you have to adjust. Coming out, I had to adjust. Why so? Because when you're wild card, you could disrespect Kuya? Coming in, I had to adjust again. I know it was my fault, and even now, I'm still improving. If you ask the other housemates now, you can see how I've improved, and I've really tried to shut everything inside of me. I've been trying to shut it off to fully function inside this house. So that's where I say I have improved. Specific kay Esner. Esner, ba't ka nag-aalas sa mga tingin sa'yo ng tao sa labas? Paulit-ulit ka sa digital footprint, DF ko. Ba't ka nag-aalala? Pumasok ka dito sa isang reality show and you're so concerned about how people look at you. Bakit, Esner? Why are you playing safe? Siyempre, mag-aalala ka talaga kasi pangarap mo yung pinapangalagaan mo dito. Pangarap mo yung nilalaban mo dito. Siyempre... So, hindi ka sure sa sarili mo? I'm sure sa sarili ko, pero I'm not sure nga sa mga sinasabi ng tao. And recently, wala na akong pake. Kasi nung pumasok si Ate Marie, sabi niya, bakit ko iisipin yung labas na I can focus on the now? Go. So you were saying play safe ka the whole time up to that day? Girl, feeling niyo playing safe ako. Never nga ako na-nominate. I feel like you're just more conscious on how you behave. Guys, ito kasi, ito si Esner, joker naman kasi talaga siya. Yung mga patawa-tawa ko, kayo na nga mismo nagsabi na nagbe-bring ako ng light sa house. What more kung walang nagbe-bring ng lightness dito sa house? Yes, exactly. Yes. You're bringing light to all the housemates, pero sa dulo, ano nangyari? Walang pumili sa'yo maging kaduo. Okay lang na hindi mapili. Kasi at the end of the day, wala naman yan sa kaduo mo. Nasa sarili mo naman yan eh. Yes, malaking part si Charlie, malaking part yung kaduo mo, pero yung nilalaban mo rin dito, yung pangarap mo. Wala akong pakialam kung pipiliin ba ako o hindi. Yes, nasaktan talaga ako, pero that doesn't define me as a person. That doesn't define me na kung walang pipili sa akin, patawa lang ako dito. Hello, hindi. Matapos ng mainit na diskusyon, nagbigay ng huling mensahe ang Chares para sa Duo Challengers. Last message ko sa inyong lahat, I understand you. Thank you for letting us know. Thank you for these questions kasi somehow nabigyan kami ng pagkakataon na i-clarify sa inyo at makapag-reflect also at makapagbigay sa inyo ng totoong opinion or totoong thoughts about this. Andito ako kasi may nilalaban ako at andito ako para sa pamilya ko. Alam niyo na yan. Ako siguro yung last message ko na lang para sa inyo. So, I'm really thankful talaga that I got to be a part of this with you guys. And maraming salamat na naging sandalan ko din kayo paglabas. Kaya, kung masasabi yung bunso card, maraming salamat sa pagiging ate at kuya sa akin. And I'm thankful I found a family here in Manila. And kahit ano man maging result nito, maraming salamat and I love you guys. Love you guys. Bye-bye. Love y'all! Love you guys! Talagang tinodo ko po at binigyan ko sila ng chance na ipakita sa amin na they deserve. It was for the betterment of them and naniniwala ko tough love yun. Sobrang bigat po sa pakiramdam talaga na we had to face them, we had to tell them the issues, the problems. It was really hard po, Kuya. Talaga namang mahirap, hindi lang para sa duo ni na Charlie at Esner, pati na rin sa Duo Challengers ang hamon ng big tapatan. Pero lahat naman ng ito ay para lamang masubukin ang natitirang duo housemates kung sino sa kanila ang pinaka-karapat dapat mapabilang sa Big Four ng edisyong ito. Samantala, mula sa maanghang na sagutan at tanungan, punta tayo sa matamis at nakakasurpresang activity na ginawa ng mga duo ng Breka at Chares. Kung ano ito, panoorin natin. Isang pagkukwento ang ginawa ni Esner. Our first ever mango float! Kuya, thank you so much! Since day one pa talaga
Sa bahay niyo po, kuya, hindi ko po siya masyadong natitikman. I've been longing to eat mango float in my life. Maya-maya pa'y isang task ang ibinigay sa kanya. Isang nakakasupresang task ang ibibigay ko sa inyo na tatawagin kong Carnation Creamy Surprise Sarap Challenge. Mahahati kayo sa 2 teams at ang bawat isa ay makakatanggap ng mystery box kung saan merong mga jumbled recipe cards na kailangan ninyong ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa sandaling magawa nyo ito ay magagawa nyo na ang inyong secret creamy dessert na My Carnation Everyday Creamer. Ang team na makakagawa ng pinaka-creamy, pinaka-masarap at pinaka-nakaka-surpresang dessert ang siyang mananalo. Agad sinumulan ng 2 teams ang kanilang task. Cut 1 mango into small dice. Whisk, Nestle Carnation Everyday Creamer, and Condensada. Assemble layers of graham crackers, diced mango, and creamer mixture. Cover and freeze for at least 4 hours. Then, cut remaining mangoes into thin slices and place on top. Freeze for another hour before serving. Freeze for another hour before serving. Ay, ate, huwag kang ma-distract. Sabi ko, we're making Sige, the mango go. float. Medyo nakaka-distract po at sobrang sakit din po sa puso at sa mata. Buti na lang andyan si Charlie para pinapabalik niya po ako na mag-focus po sa mango float po namin. Let's put it here. I can do it. No. Hindi tayo magka-team. Isang sorpresa ang kanilang natanggap mula kay Kuya. Switch tayo! Sa puntong ito ay kailangan magpalit kayo ng partners. Ang magiging new partners ay sina Mika at Charlie, habang new partners din sina Brent at Precious, at patuloy niyong tapusin ng paggawa ng inyong creamy mango float made with Carnation Everyday Cream. Precious! Diyan ka na. It's okay. Para galingan mo. Kailangan ko ng assurance. Isang assurance. Yung haba-haba. Carnation pala sa anting creamer lang to, pero tingnan mo kung gaano siya ka-creamy. Sobrang creamy! Carnation lang pala makakapagbalik sa ating dalawa, no? Congrats, housemates! Matitikman nyo na ang matagal nyo nang kinikrave na mango float. You can both enjoy your creamy dessert made with Carnation Everyday Creamer. Maraming salamat, Carnation Everyday Creamer! Cheers! Abangan bukas ang pagpapatuloy ng Big Tapatan. Siguro ganun talaga yung naramdaman ko sa'yo kasi hindi ko din nakita na naging totoo ka. Ito pangarap mo to, di ba? Ikaw may pangarap dito. Para sa family mo. I'm giving you the chance. I have to fight for this talaga. And I want this talaga. I want it. How bad do you want it? I want it bad. Go, bro! I want it badly! Wow!